Noong unang panahon, sa isang lugar na hindi kalayuan sa kinaroroonan nyo ngayon, merong mag-amang ang ikinabubuhay ay ang panghuhuli ng hayop. Ngayong araw na ito, manghuhuli sila ng ibon. Tumapo sila dyan, ano mangyayari? Didikit ang paa ng ibon sa data na langka. Marunong ka na. Ngunit hindi lalapit ang ibon kung hindi ka magpatugtog nito. Magtago tayo, baka dumating na ibon. Alam mo, paglaki mo, manghuhuli ka rin ng ibon at hayop para sa anak mo. Pero, ang huhulihin mo ay yun ang tama sa inyo. Huwag sasobra dahil masasayang. Wala silang kamalay-malay na binabantayan sila ng himamalu, ang mahiwagang ibon. Kung ipapangako mo sa akin, hindi ka mag-iingay, may pakikita ko sa'yo. Dito kami nanguhuli ng ibon ng lolo mo. Yung kasing laki mo pa ako, sinasama niya ako dito. Halika, sumunod ka sa akin. Pero huwag ka maingay. Sayang, wala siya dito. Tatay, sino? Ano? Ang himamalu. Baka namamasyal ha. Mamalu? Oo. Yun ang pinakamagandang ibon dito sa Cuba. Ang himamalu. Ayan na siguro himamalu. Tago tayo. Huliin po ba natin? Anak, walang pwedeng humuli kahit sino sa himamalu. Dahil sabi ng matatanda, huwag na huwag mo daw hihipuin ang himamalu. Ano pong mangyayari? Mamamatay ka? Hindi ko alam. Basta sabi ng matatanda, huwag na huwag mo hihipuin ang himamalu. Tayo na. Baka inintay na tayo ng nanay mo. Nay, nakita mo na ba ang himamalu? Bakit? Ikaw, nakita mo na? Ipinakita lang po sa akin ni Itay yung pugad niya. Sinabi rin ba ng tatay mo na bawal pumunta sa pugad na yon at bawal hulihin ng ibon? Opo, bawal huliin at bawal rin hipuin. Kasi alam mo, Gimo, may kukwento ako sa'yo. Meron akong 2 pinsan nung araw.
si Agoho, at si Batubalani. Alam mo, pumunta sila sa pugad ng Himamalu para hulihin ang ibon na yon. Kahit sabi ng mga magulang nila na wag nilang gagawin yon, pumunta pa rin sila. Umalis sila ng umaga, tapos hindi na sila nakabalik kinagabihan. Ano po nangyari sa kanila? Walang nakakaalam. Oh, tama na yung kwentuhan nyo. Ito na sa'yo. Okay na. Naman. Ah, Yata eh. sarap pagkakaihaw ko yan. Talaga? Sa'yo to. Laki naman. Nang gabing yun, na naginip si Gimo. Umakyat daw siya sa bundok, papunta sa pugad ng Himamalu. Ngunit hindi niya natagpuan ang ibon. Kinuha niya ang isang bagwis. Ngunit hindi siya nakahanda sa nangyari. Tinubuan siya ng pakpak. At nagsimula siyang lumipad. Imo, anak, gising na. Nakahanda ng pagkain. Kumain ka na, ha? Gising na. Katulad ng kanyang panaginip, umakyat siya sa bundok. Hindi rin niya nakita ang ibon. Hindi nangyari ang kanyang inaasahang magkaroon ng pakpak. Dala ang bagwis, malungkot siyang umuwi. Hindi ka ba naninibago sa anak? Hayaan mo lang. Talagang ganyan ang bata. Mawawala rin yan. Babalik yan sa dati. Teka, huwag kang malikot. Tulungan mo ako lumipad, tatay. Sige na. Malikot sabi eh. Sige na, tatay. Sige na, tatay. Ano ba? Sinabi mo huwag kang malikot eh. Ano ka ba Tulungan naman? mo na ako, tatay. Sige na. Tatay, sige na. Tulungan Bakit mo na ako kinuha lumipad. bagwis sa Himamalu? Sige Ha? na. Di ba sabi ko sa'yo huwag mong hihipoy ng Himamalu? Tulungan mo na ako lumipad, tatay. Bakit kinuha mo to? Tulungan mo na ako, tatay. Tama na. Ano ka ba? Tama na. Gusto kong lumipad. Gimo, ano ba nangyayari sa'yo? Gusto kong lumipad. Gimo, ano ba Gusto nangyayari kong sa'yo? lumipad. Anong gagawin natin? Tama na. Tama na. Gusto kong lumipad. Anong gagawin natin? Anak, sandali lang. Anong gagawin natin?
Kasalanan ko to eh. Kung bakit kasi dinala ko pa siya sa pugad ng Himamalu. Kahapon nagpaalam siya sa akin. Siguro bumalik siya sa pugad na yon. Anong gagawin natin? Natatakot ako. Humingi ka ng tulong sa kabilang ibayo. Sige na, babantayan ko siya rito. Bakit ka umiiyak? Walang dahilan para malungkot ka. Ang anak ko po, hindi ko alam kung anong sakit ang dumapo sa kanya. Gusto niya lumipad. Parang ibon. Baka ako merong nakaing masama. Pupunta ho ako sa kabilang ibayo para humanap ng manggagamot. Hindi mo kailangang pumunta sa kabila ng ilog. Marunong akong manggamot. Halika, isama mo ako sa anak mo. Magandang araw po. Magandang umaga ho. Nakasalubong ko siya sa may tabing ilog. Marunong daw siya manggamot. Oo, ngunit ang ginagamot ko lamang ay ang mga may sakit. Meron bang may sakit sa bahay na ito? Ang anak ko po. Mukha namang walang sakit. Mahirap gamutin ang walang sakit. Pero magagawaan natin ang paraan ng kanyang kalagayan. Hihilingin ko lamang na iwanan ninyo siya sa akin na mag-isa. Anak, magbangon ka. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto kong lumipad. Bakit? Ibon ka ba? Gusto kong maging ibon. Masarap maging ibon. Siguro nga, kaya lang hindi ka ibon. Dahil kung ibon ka, di dapat ipinanganak ka na may pakpak. Gusto ko pong magkaroon ng pakpak. Gusto kong maging ibon. Gusto kong lumipad. Anak, matanda na ako. Marami na akong napagdaanan. Marami na akong nalalaman. Hindi pa ako nakakakita ng tao na nagkaroon ng pakpak. Hindi ko pa natatagpuan ang tao na naging ibon. Ang ibig niyo pong sabihin, hindi ako pwedeng maging ibon. Hindi pwede. Kasi labag yun sa batas ng kalikasan. Ang mga ibon lamang ang pinagkalooban ng pakpak. Ikaw at yung mga magulang mo ay tao. At ang tao walang pakpak. Gusto mong maging ibon dahil gusto mong magkaroon ng pakpak. At gusto mong magkaroon ng pakpak dahil gusto mong lumipad. E di halika, lumipad tayo, sasamahan kita. Ipikit mo ang mata mo.
makikita mo, ang kapangyarihan ng iyong isip ay mas magaling sa pakpak ng ibon. Mas mataas at mas malayo ang malilipad mo. Tay? Nay? Ayoko nang maging ibon. Maraming salamat po sa inyo. Na hindi po namin alam kung paano namin kayo mababayaran sa ginawa niyo tulong sa amin. Ang tanging kabayarang hihilingin ko ay ang bagwis ng himamalu. Kung gayon, magpapaalam na ako sa inyo. Malayo pa ang pupuntahan ko. Natutunan ni Gimo na mas malayo at mas malawak ang maaabot ng kanyang isipan kung hahayaan niya itong lumipad katulad ng isang ibon. Sa pamamagitan ng kanyang isipan, natupad ang pangarap ni Gimong lumipad.